Ang unang Rick ay natagpuan ang kanyang sarili sa ilalim mismo ng pagsabog. Ang kanyang katawan ay agad na sumenga, nag-iwan ng anino sa aspalto, isang malinaw at nasusunog na anino. Hindi ito kathang-isip, ang mga taong nasusunog ay talagang nag-iwan ng tunay na marka na naitatak ng init. Wala nang ibang malapit, na wala na ang lahat. Ang pagsabog ay nagpapatuloy sa bilis na 1,000 kilometro bawat oras. Sinisira nito ang mga bahay, giniba ang mga pader at pinupunit ang mga bubong. Sa loob ng 3 kilometrong radius, alikabok at mga kalat lamang ang naroon. Ang hangin ay naging sandata. Ang pangalawang Rick ay natamba ng alon na ito. Natamba siya at ang mga biga na gawa sa kahoy ay tumama sa kanyang dibdib. Si Rick ay nababalot ng mga paso at halos hindi makahinga. Pinalibutan siya ng mga sigaw at apoy at nawalan siya ng malay agad at hindi na muling bumangon. Nilamon ng apoy ang lahat. Isang bagyo ng apoy na may temperaturang 1,000 degree ang nagsimula sa sentro ng lungsod. Ang hangin ay hinihigop patungo sa sentro na parang papunta sa isang higanteng imbyudo. Kahit sa mga silong ay walang sapat na oxygen. Ang mga tao ay namamatay ng nakatayo. Ang ikatlong Rick mula sa burol ay nakakita ng isang kislap at agad na pumikit kahit 3 kilometro ang layo. Ang liwanag ay nakasisilaw parang araw na walang salamin. Pagkalipas ng 1 segundo, nakarinig siya ng dagandong at ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa ay nayanig. Tinamaan ng hangin ang kanyang mukha na parang may dumaang tren at si Rick ay natamba pa sa lupa. Hindi niya maintindihan kung ano yon, ngunit naramdaman niyang may nangyaring makapangyarihang bagay. Pagkatapos sa isang ulap na parang kabute ang bumangon sa lungsod. Maputi, makinis, masasabi pang maganda. Panoorin ang buong episode sa YouTube channel na ito si Rick.